sa loob ng bahay, ay okay lang. Maka-attend lang siya ng gawain ng Diyos. Okay lang sa babae. Kaya sa mga hindi nakakakilala sa babae, ako mismo magsasabi sa inyo na ang babaeng ito, subok na pagdating sa pananampalataya. Hintayin niyo lamang na magkaroon ng isang malaki-laking lugar. At ang babae mismo ang magdadala ng tao para makinig sa Diyos. Kapagkat may kakayanan ng babae na magdala. At marunong siya makipag-usap, puso sa puso. Naniniwala ka ba? Sumasangayon ka ba ng kausap mo ngayon ang banal na Espiritu? Magiging mabuti ka na bang anak? Pag nilayan nyo nga sinasabi ko, na ang isang anak na suwail, walang galang sa magulang ay walang pupuntahang mabuting buhay. At ang babae, naging masunuring anak. Nagmahal sa magulang. Isang linggo sa ospital, binantayan ng nanay walang kasama, 15 years old. Magdamag, nagbabantay sa ina na may sakit. Doon pa lamang hindi niya alam na yun ay training na sa kanya ng Diyos. Walang ilaw, walang kuryente. Isang linggo, 15 years old. Makinig kayo mga kabataan. Hindi biro at hindi nagkamali ang pagpunta nyo dito. Open your ears, open your eyes. Kapag may dumating na isang kaguluhan sa bansang Pilipinas, saan kayo tatakbo? May pagtataguan ba kayo? Kaya doon sa mga taong matataas ang kalooban, mga taong walang pakialam sa isang tao, darating ang araw, makikita nila na yung inaapi nila natira, walang nangyari masama, nakatayo, para bang walang nagaganap na kaguluhan. Kaya kayo mga anak, pag-uwi niyo sa inyo mga tahanan, tingnan ang paligid. Ilang taon ba kayong nawalay? Nakalinga ng magulang nyo dahil kayo na ang hari. Ako ay gumagalaw. Hindi nyo lang alam. Kung may ulan, padal ko yan. At gusto kong matahimik ang paligid. Kaya ang babae gustong-gustong umuulan. Dahil alam niya na ang tao ay pumapasok sa kanyang bahay. At ang paligid ay tumatay. At yan ang request sa akin ng babae na palaging pumatang ang ulan dahil alam niya ang Diyos na nakikipag-usap. Babalaan ko ikaw, Brian. Ito ako. At hindi ako nagbibiro. Pag sinabi ko, ay ginagawa ko. Huwag niyo lang itay na mapuno ako. Kung anong himala itong nandito, tanggapin niyo na. Dahil wala akong tinawag na tao para pamahalaan ng babae sapagkat ako mismo ang namamahal. Kaya kung may kukontra sa kanya, ako ang kinukontra. Marami na ang pinuntahan ng babae at kung siya nag-aral ng salita ko, iba-iba
leader ng simbahan. Pero ang plano ko sa kanya ay hindi siya doon. Pinatayo ko siya dito. Sa harapan niya. Marami na nakarating sa harapan ko. Sa harapan ng babae. Para magpakilala ako. Pero ayaw nila akong tanggapin. Kasama ko. Sa kanila o sa akin. Sinabi din nila yan. Nangako din sila hindi nila ako iiwan. Mga salitang sumugat. Mga salitang kasinungalingan. Alam ko naman. Kayo ba, Lester? Hanggang kailan? Ang lakas mo para sabihin mo, dito ka na. Sa akin. Hindi ito panaginip. Bird. Ito ako. Ito ako, man. At alam ko, mahal mo ako. Mahal mo na. Kung paano ang babae minahal ako, sasabihin ko sa inyo ang buong katotohanan. Kaya nagkaroon ng tinig dahil nagmahalan kami ng babae. Minahal niya ako. At alam kong kaya niya akong mahalin habang nabubuhay siya. Sa hirap man o sa ginawa, nasubukan siya. At hanggang ngayon ay sinusubukan siya ng kaaway. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Handa siyang mamatay para sa Diyos. Simple, Tagalog ang alam. Para ibigay sa inyo. Pagkat Tagalog ibigay. Naiintindihan niyo ba sinasabi ko? Kaya kung merong umahatol sa kanya, magagaling sa Biblia, sasabihin ko sa inyo, hatulan niyo ang babae, ako ang hinahatulan. Kung ayaw kong umalis sa tinig, kung ayaw kong baguhin ang tinig, hanggang mamaya, hanggang bukas, hanggang sa buhay ang babae, ako pa rin ang maririnig. Handa na ang babae na mawala siya, pagkat matagal na siya. Ang tanong ko ay kayo ba'y handa na ang tinig ko'y palaging makausap nyo? Kapag palaging ang tinig ko ang maririnig nyo, lagot kayo. Kapag wala na hindi dapat sa inyo, lahat ay susunod sa gusto. Handa na ba kayo? Na hindi ko iwan ang bibig ng babae at ang tinig ko na lamang ang mapapakinggan magpakailanman? Handa na ba kayo? Amen. Hindi ako nagbibig. Mawawala ang nanay ni Daridin at ni Darlene. Pagkat ako na ang nandito. Kaya sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo ang babae. Ilang ulit kong sasabihin, mahalin nyo ang ginagamit ng Diyos. Pakita nyo sa Kanya na mahal siya. At ang pagmamahal sa Kanya na ginagawa nyo ay sa akin nyo ginagawa. Kaya ang mga umuusga sa babae, pahihiyain ko. Hihiyain ko. Hindi nila kilala. At hindi nyo kilala ang babae. Hanggat hindi nyo kilala ang Diyos, hindi nyo makikilala ang babae. Hindi ko na itatago ang tinig na ito. May pangamba ang babae na marami ang hindi magtiwala. Na marami ang makarusahan kaya ayaw niyang ilabas ang tinig. Pero gusto ko may reklamo. Gusto ko tutol kayo. Ayaw ko na sumasagot sa nanay. Kaya ako nagsatinig para iyain ko ang mga nagsasabing kilala ako. Totoo. Hindi dahil sa kayo'y kabataan kaya ginaganyan ko kayo. Kahit sino ay kaya kong harapin.